Jed, ano ba ang plano ng bagong Senate leadership para sa inaasahang impeachment dyan sa Senado? We won't delay because there is no reason. June, ito yung naging pahayag ng bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano nang tanungin siya sa kung paano ang magiging trato ng bagong Senate leadership sakaling maiakyat o maipadala yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado mula sa House of Representatives. Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na forthwith ang magiging convening ng Senado oras na dumating na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi gaya ng naunang sinasabi ni former SP Vicente Tito Soto III na ang forthwith ay sa susunod na araw agad. Walang partikular na araw o tiyak na petsa ang convening ng Senado bilang isang Senate impeachment court. The next day, sir. So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee on rules. So, we will do what has to be done and there won't be delays. You judge us on our actions, but I don't know what time i-receive. I don't know kung ano. That's why I want a majority caucus para it's not a decision of only one group. Binigyang diin ng Senate leader na walang magiging delay ang pagdinig. Hindi rin dapat mabahala ang publiko na baka hindi nila talakayin ito. We won't delay. There's no reason. Diba? The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin nandyan. But it's such an important accountability process, so we will give it full attention. Samantala, present muli ngayong araw sa sesyon ang kababalik lang na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa senador, wala naman silang napag-uusapan ni VP Duterte kaugnay ng impeachment. Para naman sa bagong miyembro ng minorya na si Senator Risa Ontiveros, may kinalaman talaga sa impeachment ang nangyaring pagpapalit ng Senate leadership kahapon. Mapigilan at yun ang dominant interpretation ng ating mga kababayan as far as we can tell, hindi lang sa social media, pati sa mga reaksyon nila kaninang umaga, mga press con, mga plano nilang mag-mobilize dito, and we have to do everything, hindi lang sa aming salita pero sa gawa para i-assuage yung kanilang pangamba. Dapat walang duda na mananatili kaming tapat sa aming constitution. Dagdag ng senadora, bagamat hindi niya pa alam ang numero ng mga boboto sa impeachment, panawagan niya sa kapwa niya mga senador na kahit magkakaiba sila ng pananaw sa iba't ibang bagay, kung maaari ay manatili sana ang katapatan nilang lahat sa konstitusyon. June, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang dumarating o naipapadalang articles of impeachment dito sa Senado na galing sa House of Representatives at kaninang bandang 5:30 ay nag-adjourn na rin yung sesyon dito sa Senado at wala ring natalakay dun sa plenary session kaugnay ng impeachment at ayun yung mga abangan natin sa mga susunod na oras o sa susunod na araw kung kailan ba maipapadala yung articles of impeachment dito ni Vice President Sara Duterte. At tiniyak naman nung ibang mga senador na mananatili sila doon sa kanilang constitutional duty bagamat hindi nila sinabi na agad-agad magko-convene sila bilang Senate Impeachment Court gaya nung sinasabi ng nakaraang liderato sa pamumuno ni SP Soto na yung ibig sabihin niya ng forthwith ay pag natanggap nila yung articles of impeachment ay kinabukasan agad ay magko-convene ang Senado bilang Senate Impeachment Court. Ayan mo update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Jed Neresina.